Mag-i-stay ka pa rin ba kahit papatayin ka na? Kung hindi na masaya sa atin, bakit kailangan i-keep pa yung relationship? Kasi kung ako lang i-wish ko, wala sana maka-experience ng ganun. Kasi, ay, sobrang sakit nun. Yung sakit nun mga kangiti. Ayoko yun, ayoko. Kung sino yung mga taong sinusuportahan mo, it represents you also. Diba? Mga kangiti, nakakainis. Na-slow mo pala tong video natin. Hayop. Let's go. Cheers! Hi. Hello mga kangiti! Welcome back po sa ating YouTube channel. Welcome back! Ano yun? So mga kangiti, nagkaroon kasi ng problema sa vlog natin kahapon kasi na-slow mo siya. Hindi ko alam na nakaset yung camera natin sa slow mo. Hindi ko siya chinecheck. Kaya yung buong pag-alis namin ni Kat nung umpisa, kahapon na nagala tayo, ay naka-slow mo siya. So, ito lang yung intro ng vlog natin ngayon dun sa ginawa namin kahapon. Kaya, samahan nyo kami. Yes. Ayun. Basta, bahala na si Kangiti mag-edit. Papasok na ako, guys, eh. Papasok na kasi siya sa work, mga kangiti. Kaya, panoorin nyo yung mga ginawa namin kahapon dyan sa Southwoods Mall, kung ano yung mga ginawa namin. Kasi, ang hirap mag-voice over pag nag-intro na-slow mo, kaya ayusin ko pa siya, kaya pagpasensyahan nyo ng mga kangiti kung magulo yung edit natin. Pero anyways, panoorin nyo siya mga kangiti. Panoorin nyo, guys, ha. Panoorin nyo ang Kangiti. dulo. Yes. Magbabay ka na muna. Bye-bye mga Kangiti. See you soon na lang pag Nagmamadali na siya eh. Ako ng Batangas. Pinaano ko lang to, pinasaglit ko lang sa kanya para magkaroon tayo ng intro. So, yes. Yun, watch nyo na dyan, guys. Panoorin nyo Watch our vlog, guys. 2, 3, bye-bye! Pagkababa namin mga kangiti sa Southwoods Mall ay may nakita akong isang magandang babae. Ayan siya, kumakaway pa. Ayan, so siya talaga yung may-ari nitong vlog na to. Siya talaga yung vlogger. Hindi talaga itong nag-voice over. De, charot lang mga kangiti. So, ayan nga. At first time ko lang mag-vlog. I mean, mag-voice over sa vlog natin kasi first time lang nangyari sa akin to na slow mo yung intro ng ating vlog. Pero anyways, life must go on mga kangiti. Syempre, ano pa ba? Tuloy-tuloy lang tayo. So, ayan, pupunta kami dito sa National Bookstore dahil si Madam daw ay titingin ng notebook. Ewan ko kung anong gagawin niya sa notebook, kung anong isusulat niya o mag-aaral ba siya ulit. Ang ending mga kangiti, wala pala kaming bibilin dyan. Wala pala. Tumingin lang kami kasi wala kaming di makapag-decide si Madam kung anong gusto niya, kaya hindi kami bumili dyan. Tumingin lang talaga kami. Nag-window shopping lang talaga kami dyan sa National Bookstore kasi bago din yung bukas dito sa Southwoods Mall. Mapapansin nyo mga kangiti, dito kami laging nagpupunta ni Madam dyan sa mga vlog natin kasi isa to sa lugar na okay sa amin, na malapit sa amin, na pwedeng puntahan, na pwede natin paggalaan kasi okay yung ambience niya, di masyadong madaming tao, tapos masarap yung mga kainan. So sabi ni Madam, kung magkakaroon daw siya ng bahay, gusto niya daw dito kasi daw maganda daw yung lugar dito. At ayan, pwede ka mag-jogging dyan mga kangiti. Tapos marami kang pwedeng gawin dyan kasi halos parang city na siya, something ganun dito sa amin. Kaya dito kami lagi nagpupunta ni Kat, dito kami palaging natambay kung ano yung mga may pagbibilin kami. At the same time, pwede na rin namin galaan. So, ayan, tatawid lang kami dyan kasi dito tayo bibili ng kape at tatambay. Dito na lang tayo sa labas para maingay din kasi sa loob mga kangati kasi nga may event, so baka makapiright tayo. Kaya inisip ko na lang na mas maganda na lang sa labas kasi para medyo hindi rinig yung sound. So, ayan, naglalakad na tayo dun sa coffee shop na pagtatambayan natin. So, daming sinasabi dyan ni Madam na hindi ko alam. Woo! So, yung mga kangiti, dito na tayo sa Ambos Panaderia. And, hindi ko alam kung ano yun. Ano yan? Kusina. Ayun pala. And kusina. So, ayan, dito tayo tatambay mga kangiti. So, ayan si Madam. Nag-iisip na siya kung ano yung gusto niya. Sabi ko kung sa labas ba kami o dito sa loob. Sabi ko sa labas na lang para makasalanghap tayo ng sariwang hangin. At magkwentuhan ng payapa. So, ayan, pumasok na tayo dyan mga kangiti. Grabe, ang sarap ng mga pagkain dito.
At ito na ang point na malalaman ko na walang boses ang ating vlog. Let's go! Mga kangiti, nakakainis. Na-slow mo pala tong video natin. Hayop. Hindi ko na malaya, naka-slow mo siya. Simula kanina, naglalakad tayo. Tignan ko sa National Bookstore kung naka-slow mo. Ang bobo mga kangiti, naka-slow mo pala. Hayop. Hindi ko napansin. Man, ba yan? Ano sa'yo? What do you want? Ayun yung mga mga pastry. Ha? Ha? Lasagna cuisine. Lasagna cuisine. Ang sarap mga kangiti. Tinapay. Ano ba yan? Nakakainis naman. Kaya nga eh. Punta tayo ulit doon sa mga pinuntahan natin mga Ito yung kukuha natin mga kangiti. Kasi nakaraan nakakuha na. Ito kaya almond croissant. Isa. Sige daw. Grabe, ang sarap ng mga tinapay. Ang laki. Ayan yung kunin natin guys. Tara. Okay na mga kangiti, naka-order na tayo. Ano gusto mo? Buisit! Dito na. Nakakainis mga kangiti, naka-slow mo yung mga video natin. Hindi ko napansin na naka-slow mo. Simula na nag-intro kami kanina ni Kat. Paano kaya to? Hay, naku, buti lang napansin ko kaagad. Kundi kanina pa tayo nagsuslow mo dito. Walang salita yung vlog natin, mga kangiti. Huwag mo walang salita eh. Kakamadali ko to mga kangiti, kaya nagkaganyan eh. Pero anyways, kaya mo na. Mahal yung coffee nila. Magpasa sa Starbucks. Mga kangiti, dapat sa Starbucks kami. Alam niyo kung bakit di kami sa Starbucks. Dito ka para makita sa vlog. Di ba mapapansin nyo palagi? Mapapansin nyo palagi. Uy, cellphone ko sa... Malaglag. Sabihin mo, mag-selfie ka lang Hindi eh. ako mag-selfie. Baka malaglag. Hindi, di ba kasi lagi, pag nagkakape kami sa Starbucks, mga kangiti, nag-iba na kami kasi yung Starbucks, mga kangiti, ano siya, company siya na sinusuportahan niya yung mga taga-Israel. Eh, ano kami, pro-Palestine kami, Palestine. Kaya, hindi na kami mag-Starbucks ngayon kasi ayaw namin suportahan yung mga company na nagbine-benefit nila yung mga taong pumapatay ng kapwa-tao. That's the main reason. Favorite ko pa naman yung matcha dun talaga, the best. Favorite pa naman namin yung matcha. Ay, favorite pala namin sa Starbucks kasi syempre 'di ba halos lahat naman pero since nalalaman namin yung ganun, sabi ko ayoko na mag-Starbucks kasi ano ayokong suportahan yung mga taong sumusuporta sa mga kasamaan, 'di ba? Hindi dapat para sa amin na, para baka sabihin nyo kasi maarte kami. Oo nga. Sabihin nyo. Ano lang yun, guys? Kung sinusuportahan ng Palestine, eh kung gusto mo naman dun, bakit ayaw mo dun uminom? Siyempre, isa na rin yun sa pag-support. Alam ko kasi sa sarili ko na, di ba tayo, wala rin naman ako magawa sa mga namamatay dun. Parang yun na lang yung help ko. Na hindi sumuport sa mga sumusupport against sa kanila. True. Yun na lang yung help namin kasi hindi naman kayo makapag-donate. Hindi naman kayo makapunta doon para tumulong. Ay, isa simple way nakatulong kami. Which is, hindi i-boycott yung mga brands and company na nag-support sa Israel. True. Tsaka, simple way na yun. Ano para lang, maka-help. it's just representation. Kung sino yung mga taong sinusuportahan mo, it represents you also. Diba? Kung sino yung mga taong sinusuportahan mo, yung values nila, parang yun din yung values mo. Kasi doon ka sumusuporta eh, diba? Oh, eh, kami, hindi namin sinusuportahan yung ganun. That's why, hindi kami naiinom sa Starbucks. Hindi kami nagjo-joke baka sabihin nyo kasi pinapakita lang namin sa vlog pero it's a legit decision. Ay, favorite ko talaga yung Starbucks. Kahit sino naman favorite yung Starbucks pero anyways. Boss Ambos na lang. Ay, Ano na kami coffee shop, mga local coffee shop na lang na porta natin yung mga loka. Pares lang din naman yung kape din naman, di ba? Ang arte nga namin, kakape lang kami dito pe. Pwede naman sa bahay, di ba? Pero since maarte kami mga kangiti,
At gala-gala na din. Kaya dito kami sa labas ngayon. 'Di ba? So, yun guys, inaantay lang namin yung drinks namin kasi dumating na yung ano natin eh. Siya. Yung ating order na tinapay. Ayan, tsaka to. Ayun lang yung kakainin namin. Kasi kumain na kami. Kumain na kami kanina sa bahay. So, A few moments later. ayan na pala guys. Thank you po. Pwede kumain na. Ayun na pa tissue. Thank you. Ayan na guys. Thank you po. Ito na guys, yung Pag-hot drinks pala. natin. Tapos ito kay madam. Matcha as always. Ang hirap maging babae. Ang hirap, magastos, mga kangiti. Pero okay lang. Ganun talaga, magastos talaga mabuhay sa mundo. Kasi at least masaya ka. Di ba? Ayan na naman to, si selfie mode. Picture mode na naman eh. Let's go. Cheers! Kaartehan. Ano sa akin ng order ko mga kangiti? Caramel macchiato. Kangiti, kakain na kami ni madam. Anong lasa? Ganito lang kami guys. Panoorin nyo lang kami dyan kumain. Panoorin nyo lang kami dyan kumain. Magchikahan, maggala, maglakad. Panoorin nyo lang kami tumaba. Ako lang pala yung nataba, si madam hindi. Kasi mag-diet. Anong gagawin natin? Magka-podcast kami mga kangati para naman meron tayong... Abangan nyo guys yung vlog namin. Meron naman tayong pag-uusapan habang kumakain kami dito. Ang topic natin is... Dalawa lang yung topic namin para mabilis lang. Pero dadaldalin namin kayo ng mahaba. Trendy na Nakasama yung busis mga mo. trendy na topic ulit guys. Yung mga relatable. Una muna natin topic ngayon. Kasi umpisa na natin yung vlog para naman baka malobat na tong camera natin. Ito, about sa divorce, ito yung topic natin. Oh, tatanungin natin si madam. Muna. Ano ka nga, pro ka ba or against ka sa divorce? Kasi hindi pa pala siya napipirmahan ng Pangulo mga kangiti. Pero napasa na siya sa Senado. Nabotohan na siya. So, inaantay na lang. Oo, pero na talaga siya. Meron na talagang divorce dito sa atin. So, ano ka? Sabi mo? Pro siya sa divorce. 'Di ba? Ang hirap naman ng kasama ko sa podcast. Puro papaganda ng paganda. Ako din, pro din ako mga kangiti. Kasi like I said, hindi lahat ng marriage nag-work. Hindi lahat ng marriage ay, alam mo yun, hanggang dulo, okay, di ba? Sige, sasayosan na ako. Tapos na ako mag-selfie. Ano yun? Pro ka, pro. Ikaw muna mag-explain. Ikaw na muna. Ano ba itong pangat naman nakasama ko sa podcast? So yung about dun guys sa pro divorce or anti, yan ba? Ano ako guys, pro ako sa divorce. Kasi parang sa research is isa yung Philippines sa bansa na... Uy, ako nag-research talaga niya. Ay, ikaw. Tapos ikaw. Ano ba yun? Isa yung Philippines sa bansa na parang hindi pa nag-approve yun sa divorce. Hindi, nag-iisang country sa buong mundo. Ay, sa buong mundo ba? Bukod sa Vatican. Legit ba yan? 100% yan? Legit to. Baka false na tayo Tayo pa lang yung walang divorce mga kangiti. Halos parang illegal yung divorce natin before. Bukod sa Vatican. Yung Vatican, di ba? Kasi nga, Catholic tayo, Church. Catholic yung most na religion natin dito sa Pilipinas. That's why nadala natin pa hanggang sa Vatican. Pero yun yun nga guys, ako, yung opinion ko is pro ako ng divorce. Unang-una kasi guys, ang hirap naman ng kasal kayo tapos hindi ka na masaya, tapos ipipilit niyo pa rin yung relationship. Which is hindi na siya maganda. Wala siyang madudulot na yun, na maganda nga. Kung ipipilit mo yung sarili mo kung ayaw na kung hindi na masaya yung tao Yung taong yun, I mean may karapatan din siya sumaya. Kung hindi sa'yo, edi go. Gawin naman yung life de lagi, di ba?
hindi naman talaga lahat perfect. Hindi naman Perfect lahat din. perfect eh. Sa umpisa, lahat masaya. Pero ano kasi, para sa akin yung changes, ano siya eh. I mean, laging nandyan. Laging may magbabago. Parang ang hirap na kasi sabihin ngayon yung permanent eh. I mean, hindi ko naman nilalahat, pero... May iba naman talaga naging successful Oo, yung marriage. pero depende kasi. Kasi Pero yung mostly- changes kasi guys, andyan yan palagi. As Mostly in. talaga may mga hindi nagsasucceess. diba? Kaya yun, kaya pro ako. Kasi nga, sabi ko, mahirap ipilitin yung tao kung hindi na masaya. Ba't di mo palayain? Hindi let them go. Kaya, para maging masaya sila sa iba, kung hindi para sa'yo. Kasi kung itutuloy nyo rin yun guys, parehas lang kayong mahirapan. Diba? Hindi nyo na pwedeng work out. Oo, kung wala na talaga, kung di na masaya, palayain. Charot. Ayun. Tsaka isa pa is, pro din ako sa divorce. Kasi minsan yung mga, lalo na yung mga tao na kinakasal ng maaga. Dati talaga in love sila, teenage years in love sila. Pero kasi, yun, nagbabago nga. Yung changes lagi yan nandyan, guys. Wala, para sa akin, isa yan sa laging nandyan. Yung magbabago ka. Kasi yung changes guys, marami siyang Marami na ano bang tawag na yung factor, changes sa environment natin, sa mga nakakasalamuha natin. May asawang iba. Oo, nakakasalamuha natin ng mga tao. Changes yan sa lahat. Kung sa work mo, sa work life mo, maraming changes. Sa career mo. So wala. Laging may changes. Pero hindi ko naman sinasabi na yun yung laging dahilan na paghihiwalay. Ako lang is, kung hindi na masaya sa atin, bakit kailangan i-keep pa yung relationship? Kung Paano failed na yung culture natin mga Pilipino sa divorce? Culture? Ano nasabi mo doon? Kasi di ba nga tayo, Roman Catholic? Oo. Sabi nila, kasi culture daw natin na bawal maghiwalay. Maybe you should. Di ba? Makakangiti. Ay, sinasabi, para marami Yung mga nagpo-protest. nagsasabi ng about sa ayaw nila ng divorce. Kasi ngayon, yun daw yung culture natin mga Pilipino. Tanungin mo sila. Minsan kasi mga kangiti, nagbabago din kasi yung sa at the end of changes ng mga pangyayari sa mundo. Nagbabago din yung mga culture ng bawat bansa. Lahat naman tayo guys nag-evolve. Hindi tayo pwede mag-stick sa isa lang. True. Tinan mo nga ngayon dati ba ganito may cellphone ba? Dati ba May vlog? more Dati ba may dati ba may mga internet? Wala naman, 'di ba? I mean, nasa culture natin siya pero ayun nga, changes pa din. Sa bawat ng panahon, marami nagbabago talaga. Nag-evolve tayo. Yung mga gamit natin, which is pinapadali yung buhay natin sa internet, sa ganyan. I mean, kung mag-stick tayo as traditional, walang mangyayari sa atin. Tanongin mo yung taong nagsasabi niyan, ikaw ba, pag di ka na masaya sa relationship mo, binubugbog ka. Di ba mga ganong marriage? Mag-stay ka pa rin ba kahit papatayin ka na? Charot. Di ba? I mean, na yun. Para sa akin, pro ako dun, pro. Tama yung sinabi ni Kat. Mahirap kasi ipilit yung isang bagay kung di na kailangan i-work out. Tsaka kung di talaga para sa atin, mahirap yung pinipilit. Isa pa naman ako dun, ayoko nang pinipilit yung sarili ko sa isang tao. Kung ayaw mo, hindi wag. Ako kasi ganun ako eh. Kahit sa friendship, pag ayaw mo sa akin, ayoko din sa'yo. Isa yun sa life motto ko. Kasi, mas gusto ko bang mag-isa. Kung mga kaibigan ko, Fake toxic naman. fake naman. Kaya ko naman kumain mag-isa, kaya ko naman maggala mag-isa. Kumpara naman sa, kasi ang hirap ng toxic eh. Minsan kinakain ka. Kasi toxic siya, magiging toxic ka na din. Kasi pagiging toxic, parang na-influencean ka yan, ibababa ka rin yan eh. Ay, ayoko nun. Ayoko nung toxic din yung kasama ko. Kasi minsan yung mga taong nakakalas, minsan hindi naman sa lahat hindi naman porket kasama mo yung mga masasamang tao, masama ka na din. Hindi naman din yun doon na de-define mga kangiti. Ang ibig sabihin lang nun, nasa sayo din yun kung magpapadala ka dun sa environment na kung nasan ka, 'di ba minsan? True. Minsan nakuha mo yung mga traits nila, pero nasa iyo pa rin, choice mo pa rin naman yun mga kangiti. Kung gusto mong maging katulad nila, ganun yung traits, 'di ba? Naging toxic, nasa sayo naman din yun. Pero minsan nga, since nasa environment ka ng ganun, parang minsan na-adapt mo na siya, na hindi mo namamalayan mga kangiti na, ay, nagiging toxic na pala ako, nahawa na ako sa ibang traits ng mga kasama ko, 'di ba? Ganun, depende rin yun sa environment ng environment mo kung nasan kayo, 'di ba? Ganun. Minsan kahit ayaw mo, nagagawa mo siya kasi nga nasa paligid mo na-adapt mo siya, 'di ba? Ganun lang naman yung changes mga kangiti. Kaya kami ay pro divorce para sa kasi lalo na kami mga babae. Kasi ang talaga pag nagkaroon talaga ng hiwalayan sa mag-asawa, ang pinakakawawa talaga diyan.
yung babae. Hindi naman sa kawawang kawawa. Parang siya yung medyo sobrang maapektuhan, sobrang basta, feeling ko. Tapos ano pa? Babae lagi yung Kaya na pag may anak kayo. Kawawa. Hindi na babae ko. Lalo na kung naghiwalay kayo, tas kasi ano yun, about yung asawa mo, ano, Babae. di ba, nang ng bababae, nananakit, di ba? Babae talaga yung kawawa. Kaya, isa na din yung divorce na, law, or, Buti nga napatupad na yan. Oo. Tagal na parang walang divorce ng Pilipinas. Buti napatupad hanggang di pa tayo kinakasal. true. But this nga ngayon sa generation namin, may ganun na eh. Kasi nga nag-evolve Di ba? yung mindset ng tao. Kasi, kahit sino naman mga kangiti, gusto ng perfect marriage, perfect life. Walang hiwalayan, pero hindi mo talaga masasabi yung panahon. Kaya, okay na din yung may mga ganun tayong law, batas, para sa mga, katulad namin mga babae, di ba? Na, yun yung ano natin, yun yung stand natin dyan sa divorce na yan. Pero sad, good to say na meron na nga tayong ganun. Talagang okay siya. Kasi biruin mo yung mga kangiti sa buong bansa, tayo na lang yung walang ganun bukod sa Vatican. 'Di ba? Sobrang ano natin at outdated sa mga bata, sa mga ano sa mundo compare dito sa Pilipinas, 'di ba? So, okay 'yun. Okay ang ginawa niyong divorce. Let's go. And Hindi ko naman hinihiling. oo, nakakalungkot talaga. May dumarating din kasi talaga na bagay na yun. Yung hindi pwedeng i-work out. True. Hindi na pwede ipilit. Pero sana naman lahat ng marriage. Kung kaya nyo naman i-workout, go mga kangiti. Pero kung hindi na kayang i-workout, edi hiwalay-hiwalay na. Joke lang. Yun lang, di ba? For the best na lang, for each other. Yun naman yung importante dun. Especially kung may anak kayo, di ba? Parang ang takaw ni Madam. So, yun, doon na nag-end yung ano natin, yung topic natin about sa divorce. And yung second na topic naman natin, mga kangiti, ay about sa taxi cab. Taxi cab jury ba? Taxi cab jury. Ano daw yun? Ano yun? Una ko yung alam, ba't may ganun po? About sa ano to, relationship. Yun naman kasi yung divorce worldwide. About sa relationship din naman siya, pero more on ano, what do you call this? Yung term, taxi cab. Pangkalahatan. Ito, bihira lang nangyari to. Hindi naman bihira nangyari, parang maiilan na mga nangyari tong taxi cab jury. Ayun, taxi cab jury nga. I-explain ni Madam kung ano yung taxi cab jury na sinasabi namin sa inyo ngayon. Kailangan pa ka na. Ala, tinan mo, hindi nag-prepare sa podcast natin, Tanga, sinesearch ko lang kung tama yung term nating theory. Taxi cab jury. Explain ni Madam. So, yun. Go. Ano lang namin to, ano lang to para, nabubulol ako. Kang nito. Based ano naman to? Based on alam nyo ng mga kangiti podcast natin, lagi kong sinasabi sa inyo, based our own opinion, wala kaming inaanong ibang tao, kami pinatutunguhan na ibang tao. Ano lang to, nag-share lang kami ng opinion namin sa mga relatable issues, especially ngayon. Diba? Okay, let's go. Explain ni Madam yung taxi cab jury na sinasabi namin. It's about our relationship pa. Go. Dami langaw, sis. Explain it. So, yung taxi cab theory. I mean, hindi ko alam na may term doon na yun pala yung term. Yung pala yung tawag sa Yung pala yung tawag sa kunyari, halimbawa, na may sa isang relationship ka, 10 years na kayo nung guy. Then, 10 years maghihiwalay na kayo kayo. magkarelasyon. 10 years. Tagal nun, di ba? Then, maghihiwalay kayo. Tapos yung guy is may makikilala siyang babae. yung pagkatapos mo siyang naging jowa sa 10 years, may Makikilala siyang babae. Kunyari, 2 months pa lang. Tapos magpapakasal na sila. Ayun yung meaning ng taxi cab theory. Yung Parang naging magjowa kayo ng 10 years. ng matagal. Tapos Di nag-break pala, kayo. di pala kayo para sa isa't isa. May Tapos mahanap parang siya. natutulang siya sa'yo yung guy para sa ibang tao. Yun. Mature siya sa'yo para sa ibang tao. Kasi di ba, bawat naman breakups, meron tayong mga natututunan, lesson learned. Diba? Yung tinatawag na taxi Parang, cab theory. iba yung, ikaw yung nag-ben, uy, ang cute ng dog, hi!
Ikaw yung pangatang mo na ikaw nag-benefit. Hindi, ikaw yung kasama niya Ikaw yung ups and kasama niya downs through for up and 10 downs years. ng matagal. Pero Tapos, at iba the end pala of the day, yung hindi ka para pala yung sa kanya. papakasalan. Ay, sobrang sakit mo. O yung sakit nun mga kangiti. Ayoko yun, ayoko mangyari Lalo sa na akin. yung kunyari yung nag-cheat siya. Tapos yun yung mapapangasawa niya, yung pinag-cheatan sa'yo. Boom! Di mo alam, di ka na niya pala mahal. Tapos yung bago niya, Hindi Yun pala. siguro hindi siya hindi mahal. Parang ano lang yun, parang hindi pa siya ready for you. for you. Sa iba pala siya ready magpakasal. Parang ganun. Uy, napaka ano nun. Wala. Isa yun ang Ayun yung sakit sabihin mo. ng taxi Ay, yung cab taxi theory. cab Baka hindi ko kami theory. nagigets mga Kasi ang dami, ang OA ngayon eh, no? May mga term eh. Ngayon ko nga nalaman Ba't yung ka term na naging yun eh. taxi cab? Di ko nga mag-gets eh. Kaya nga sinusearch ko kung tama eh. Iniisip ko kung bakit taxi cab theory. Bakit? Ang layo kasi. Baka kasi sa Taxi, ay! Ano ba? matagal siyang Naghintay at si iba yung sinasakay. Ganun. Charo. Ewan ko. Basta yun yung ibig sabihin ng mga... Yun yung tawag pala dun sa ganong... tawag nito. Ganong... Situation sa mga relationship. Oh, ano, ikaw mo naman ngayon sis, ano masabi mo sa ganung sitwasyon? Anong payo mo sa mga naka-experience nun? Anong payo ko sa mga naka-experience? Wala, move on. Move on pace na. Wala na ayaw na sa'yo Alang, ipilit mo pa. May mga ganun talaga mga kangiti na akala mo kayo, yung pala, hindi pala. Parang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ganun yung ibig sabihin nun Kasi pinagtagpo kayo, nagmahalan kayo, nasaktan, natuto, pero at the end of the day, hindi kayo meant for each other. Ibig sabihin lang yun, hindi talaga kayo meant for each other kasi merong mga taong nakalaan para sa inyo. Diba? Kung kaya nyo naman i-workout, edi i-workout nyo kasi sayang din naman yung mga pinagsamahan Diba? Pero kung hindi na talaga ma-workout, kung wala na talagang love, move on na lang yung mapapayo ko. Ano nangyayari yun sa mga babae? Move on na lang talaga. Kasi, walang ano mo yung sarili mo doon sa pace na yun na umasa ka pa din doon sa guy na alam mong di naman talaga siya ready for you. Diba? Alam, iasa mo pa yung umasa ka pa din doon Ang hirap nga ipilit pag hindi na kaya. Diba? Kung hindi na mahal. Kung hindi nyo na mag-workout, ang hirap ipilit. Kasi parehas lang kayo masasaktan. Kaya ang mapapayo ko lang dun, move on. Tanggapin nyo na lang sa isa't... Tanggapin doon kung sino man yung nasaktan. Kasi may isa doon na masasaktan kasi mayroon doon isa doon na ready nang... yung ready na siyang mag-let go. Ready na siyang mag-move on. May isa doon na parang hindi niya pa kaya mag-move on kasi mahal niya pa yung lalaki. Ayaw niya pang mag-let go. 'Di ba? Yun lang yung mahirap, yung nandun ka sa pace na ikaw yung naiwan, ikaw yung nahihirapan mag-move on kasi mahal mo pa yung tao, pero yung tao na minahal mo, hindi ka na niya mahal. 'Di ba? Yun yung pinakamasakit na pace. Kaya hayaan na natin maramdaman natin na masaktan tayo. Tapos mag-move on tayo. Yun na yung mapapayo ko sa ganong theory, ganong situation sa mga relationship. O ikaw naman, madam, syempre. Hello, mic check. So, Paano ayun mga nga. kangiti, ano niyo yung mga sinasabi namin dito? Sana interested siya sa inyo guys. Na-interest. Kasi kami parang interested dong ganun topics Hindi kami love advisor Oh, ano lang to? Based on our our own opinion. opinion. Always. Okay. Yung ano naman, yung sa akin naman is, ang tawag dito? O naman sis. Wala. Sobrang sakit talaga nun sa girl. Parang di ko kaya malagay yung sarili ko sa ganung situation. Pero is yun sa mga nakaka-experience ng ganun. Wala. Ang lungkot naman. Ang sakit kasi, yung alam mo nga ma-heartbroken ka lang, sobrang sakit na Paano pa kaya yung ganun, yung ang tagal nyo. Tapos makikita mo, ikakasta siya sa iba. Yung parang, yung wini-wish mo dati, na makasama yung ikaw guy. yun, tapos iba yung makikita mo. Tapos iba. Sakit. Ayun, pero yun nga, Pinakamasakit yun, mga- lahat naman may ganong pace, may hardship talaga. Pero yun, time heals pa din. Dadaan ka sa stage na yun, sobrang kamasaktan, parang ayaw mo i-let go. Pero pag wala ka na Hindi na naman ang magagawa, boses mo. kaya nga may maiksi Lakasan mo. Kaya yun, pero ayun, wala ka nang magagawa. Ano ka na lang talaga.
is, tapos maging ano ka na lang, better for yourself. Malay mo naman, nandyan na yung sa tabi-tabi yung humanap ka ng hobbies para ano yung isipan mo. Humanap ka ng mga hobbies na makakatulong din sa'yo para maging better ka. Tapos pray ka lang kay God na tulungan ka niya mag-move on ng mas mabilis. Yun, self-love lang talaga guys. Kasi at the end of the day, meron pa rin naman para sa atin. Para sa'yo. Ang sad lang kasi kailangan, may taong kailangan maka-experience ng ganun. Kasi kung ako lang i-wish ko, wala sana maka-experience ng ganun. Kasi wala, sobrang hirap talaga nun. Tsaka painful talaga. Isa yun sa pinaka-painful heartbreaks para sa akin. Ayun. Pero ganun talaga ang life. Masaktan tayo palagi. Part yun eh. Piling ko part yun. Hanggang sa tumanda tayo. May mga moments talaga na masaktan tayo. Pero kasi yung moments na yun is, yun yung lesson sa atin. Para maging strong din tayo. Yun. Para i-build din yung sarili natin. True. Para maging strong. Tapos, minsan mapapasabi ka, hindi mo naman deserve. Pero I mean, kailangan mo dumaan doon para rin sa sarili mo. Para matuto ka. Para matuto ka. Tsaka mag-improve ka pa. Yun. Lesson din yun na Wag basta-basta. wag basta-basta magtitiwala. Charot. Layo yun. Ayun. Wag basta-basta magmamahal. Char. Kaya syempre hindi Ayun, mo na guys. mapipigilan yung ano. It's a wrap. It's sarap na. Ang bilis naman. Char lang. Di ba? Ang bilis lang. Dalawa lang kasi topic namin guys. So yun mga kangitin. Ito lang yung laman ng vlog guys. Wala. Simple vlog lang to guys. Kaya sana panoorin nyo. Kasi ito lang naman talaga ginagawa namin pag nasa Cavite, si Kangiti. True. Hanap lang. Dito na kami sa Southwoods. Lakad-lakad. Galag-galag. Hanap lang kami ng kakainan. Ganun. So, nakakaano kaya yung paglalakad, no? Parang yung therapeutic. Para sa akin, itong Southwoods, pag nandito ako, parang ang chill lang. Ito yung parang pahinga ko sa work, sa stress. Pag nandito ako, magalakad-lakad lang kami dito. Ayun. Kamusta naman kayo, guys? Live. Sana may natutunan kayo mga. Sana may natutunan At kayo. sana huwag mangyari sa inyo yung mga taxi cab churi. Kaya nga. Huwag ka ma-divorce, di ba? Yun na yung ano natin, ang ano natin dito sa podcast. Sana huwag mangyari sa atin. Pero if mangyari sa atin yung mga ganung bagay, lakasan natin yung loob natin. True. Kasi, Magdasal tayo. for sure, naging okay din lahat palagi. At the end. Hindi lagi may problema. Kami din naman, ikaw ngiti, marami kayong pinagdaan. Kaya ko alam mo, hindi wala naman, mga mild lang. Pero I mean, andito naman kami. Problema. Hindi, char lang, wala pa lang problema deep. Kasi wala pa na akong ganong experience eh. Pero I mean, wala. Dapat chill lang tayo guys. Enjoy natin yung mga little moments. Katulad mo yun, pag nag-work ka, na-realize ko nga rin eh, pag nag-work na ako ngayon. Yung day offs mo, parang gamitin mo siya as rest. Tsaka yung makapag-enjoy ka, para may life ka pa din after work. True. Ayun lang. Ngayon ang saya ko. Best day ko to ngayon after work. Kasi ngayon na lang ako nakasama si Kangiti. Tapos ngayon na ulit ako nakalabas. Kasi 2 days off na ako guys. Kasi nung mga una 1 day off lang eh. Ngayon 2 days off na kami every week. Tapos magkasunod pa. Diba? True. Ganun. Wala. Ang saya. So, yun mga kangiti. Thank you guys. Thank you. Sana marami kayo natutunan. Sana nag-enjoy kayo kahit puro kami kadaldalan. Chikahan. Hindi na Oo, kayo pwede di na kayo kasama dun. sa aming chikahan. So, mamaya na ulit. Na namin yung camera. Off na muna. Done na. Thank you guys sa pakikinig. Sana Quality time na naman na kami. ano kayo. Na may nakuha kayong aral. Wow, aral. Hindi, may mga nakuha kayong opinion sa amin na pwede nyong gamitin. So, it's a wrap for the podcast. Mamaya na ulit yung continuation ng vlog natin mga kangiti. Magla-live kayo mamaya. Let's go! Madam. Hi. Gabi na at maglalakad-lakad lang kami ni Madam. Tapos pag afternoon, time to go home na. So,
Let's go! Lalakad-lakad lang kami guys. Tatawid lang kami dito. Let's go. What's up guys daw? Tara. Saan tayo pupunta? Punta na tayo sa ano? Pasok tayo sa loob. Bibili lang kami mga kangati ng ano. Pagkain ng aming mga anakis. Regaluhan niya. Regalo ko kay Madam Kat. Regalo niya sa kanyang anak. Sa kanyang pamang na epal. Char, joke lang. Ano ba yun? Tayo mga kangiti, bibili ng pagkain ng mga batuta. Ayan, oh. Ano ba yung kinakain dyan ni ano? Oreo, 89? Ito na lang. Naka na ito siya. Ito na lang. Ako nga din, gawan mo nga din. I-ano mo din ako kay baby ko. Isa. Yan guys, sila yung bibili namin. Wala naman na kaming bibili. Ito na yung mo? Oo. Let's go. Sure you. Makakangiti. Pipila lang kami dito. Nagkabayad lang kami. Ito yung mga binili namin. At pagkain ng mga nakis, kay baby to tsaka kay Ibi. Kay Oreo. So yung mga kangiti, tapos na kami mamili. Madam, nabayaran na namin. Nabayaran ko na yung grocery natin. So, after nito mga kangiti, uwi na din kami. Tapos, yun, pahinga na. Hindi ko pa alam kung bukas ako uwi o sa isang araw kasi gusto ko pa rin magpahinga. Magpahinga ang aking katawan pa. Kasi lumabas tayo ngayon. So, ayan. Bye-bye na muna guys. See you na lang sa bahay. See you soon. Let's go!